Dumidikit na ng dumidikit ang China at nakakabahala na ito. Pero ang lalakas ng loob ng mga Pilipino nakailang pagbabanta na rin kasi ang Chinese Coast Guard na aksyon daw sila pag ipinagpatuloy ang pagpunta sa Pag-asa Island. Ang nakakatakot lang dito pag talagang dinikitan na ang MV Kapitan Felix Oca ay bombahin na sila ng water cannon. Hindi pa naman titigil ang China sa pagbomba ng tubig hanggat hindi tayo umaatras. Pero sabi ng kapitan kahapon pag dinikitan raw sila, mapipilitan daw agad umuwi at itigil na ang misyon. Nakahanda namang rumisponde ang Armed Forces of the Philippines lalong-lalo na ang Philippine Navy kung gagawa ng delikadong pagmaniobra ang Chinese Coast Guard. To say that the vicinity of Pag-asa has a normal presence of maritime militia and the Coast Guard, sapagkat ito ay malapit sa Subi Reef. So at any one time you would notice that there are a good number of maritime militia vessels and the Chinese Coast Guard. The last report from the group was that they would be entailed by 2 Chinese Coast Guard vessels. Atin ito is a civil society effort. They have done all the coordination with the appropriate government agencies prior to the conduct of the activity. We fully support them, the Philippine Navy, the AFP, and even other government agencies in the maritime domain are prepared to respond to support anything that they would need. Dalawa pa lang nga ang nakabuntot at talagang sumasyado sa MV Kapitan Felix. Wala pang Chinese Maritime Militia. Paghihinala ni Commodore Roy Vincent Trinidad, nagsisilayasan kasi ang China pag andyan ang US. Tulad noong isang araw, kasama sa rotation air supply mission ang US Coast Guard. Wala ngang nagtangkang lumapit kahit ano pang barko ng China. Pero panigurado raw na may susulpot na Chinese Maritime Militia dyan once napalapit na sa kanilang military base sa Mischief Reef. Pattern of aggression of the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia happens after a maritime cooperative activity. Each time there's an MCA, there is a change in their behavior. But after the MCA, they resume their coercive and aggressive actions. That has been the pattern of aggression by the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia. We do not speculate, but we are prepared to respond to any eventuality. Pumalag rin ang Philippine Coast Guard BRP Melchora Aquino sa China. Illegal raw ang pagsunod na ginagawa ng Chinese Coast Guard at wala raw silang karapatang magpatrolya sa EEZ ng Pilipinas. Lumayo daw ang China para iwasan ang collision o banggaan. Siyempre tulad ng dati, deadma dyan ang China at unti-unti ngang lumalapit sa MV Kapitan Felix. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Melchora Aquino. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrol. Nakamonitor rin ng AFP sa buong mission. So far nga walang Chinese warship na namomonitor. Noong unang-una kasing ating ito coalition, warship ang pumigil sa kanila. Warship ng China ang humarang. Kaya napilitan noon ng ating ito na umuwi na lang agad. We were informed earlier today na ang Westcom ay magde-deploy ng surveillance aircraft para lang siguraduhin na ligtas ang ating mission. Pero at least kampante tayo, alam natin na yung gobyerno natin ay talagang minomonitor yung ating mission para siguraduhin na ligtas. Hindi lang yung vessel pero lalo na syempre yung ating mga volunteers at pasahero nitong ating ship. Ano sa tingin nyo ang binabalak ng China? Magwa-water cannon kaya sila? I-komento sa baba ang salog.